batiin yung inyong mga katabi na good morning. Ayan, alam ko po na malamig yung ating panahon, pero inaayahan ko pang bawat isa na tayo po ay tumayo. Ayan. So before we start, nais ko lang ang tawagin yung aking mother para po sa ating opening prayer. Iyuko po natin ang ating mga ulo at sama-sama tayong manalangin. Diyos ng dakila, una sa lahat, salamat po sa pag-ibig ng araw. Kami ay buhay at maaaring magpuri sa iyo. Lahat ng aming lakas, abilidad at kayamanan ay galing sa iyo. Kaya dalangin po namin na samahan mo kami sa aming pagpupuri at pakikinig ng iyong salita. Nawa kami ay makatanggap ng panibagong lakas, sigla, at kapahingahan sa iyong presensya upang patuloy kaming magpapaglingkuran. Marami pong salamat in Jesus' name. Amen. Amen! Ayan! So, sino na po dito ang handang magpuri sa ating Panginoon? Ayan, sa mga nasa live po natin, pwede po kayong mag-react. And as we start, pwede po tayong umikot at batiin yung ating bawat isa dahil namang malamig yung panahon ngayon, no? Magandang makipagkabayan tayo sa isa't isa. So tayo po, sige po, pwede po kayong umikot. At batiin po natin muli yung isa't isa. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same 'cause you bring me from the everlasting to the world with me. The Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Samahan niyo po akong awitin, my Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same 'cause you gave me from the everlasting to the world with me. The Father's only Son. 'Cause you lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Awitin po natin ulit. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way. Hallelujah, for all you've done. You came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened a way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again.
Thank you, Lord, for all you've done, for all your faithfulness and goodness to us. Hallelujah. Patuloy po nating purihin ang Panginoon. Ang lahat po na naniniwala na sa ating Diyos ay walang imposible, tayo po ay magpuri at ipalakpak ang ating mga kamay sa Kanya. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Step down. Deep down, I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Sama-sama po natin i-declare. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. And I believe in you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga po na sa inyo, Panginoon, ay walang imposible. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na makapangyarihan at wala pong mahirap sa inyo.
patuloy po nating awitan ang ating Panginoon, ang ating Diyos na dakila sa lahat. Itong ating Diyos na pwede nating pagkatiwalaan ng ating mga alalahanin at kabigatan sa ating buhay. Higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Araw ko'y hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon, makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking haranasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Awitin po natin ulit. Hirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus.
Sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Gusto sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Gusto sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon, magpakailanman. Gusto sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Gusto sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Awitin po natin, pupurihin ka. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Purihin po natin ang Panginoon sa ating mga sariling salita. Tayo po ay magsambit ng mga papuri sa Kanya at pasasalamat. Diyos, salamat po. Dakila ka. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus.
pwede niyo po tayo nakatayo for our scripture reading. Tinatawag ko po si Sister Nella. Ayan. Basahin po natin ang Mark 11:20 to 25 o sa Tagalog, Marcos 11:20 to 25. Uulitin ko po. Mark 11:20 to 25. Verse 20. At by in the morning, they saw the fig tree withered away to its roots. And Peter remembered and said to him, Rabbi, look, the fig tree that you cursed has withered. And Jesus answered them, Have faith in God. Truly, I say to you, whoever says to this mountain, be taken up, thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father also, who is in heaven, may forgive you your trespasses. Upo na po tayo. Amen. Maadyon aga sa mga Ilonggo, maitawid ko to naimbag nga nabigat sa mga Ilocano. Mali. Sorry po, Google to eh. Good morning po sa lahat. Kahit saan man kayo galing, no, na probinsya, welcome kayo dito sa BFCC. Good morning po sa ating online viewers. At sabihin nyo sa katabi nyo, masaya ako. Nandito ka ngayong umaga. Parang iba yung saya ni Andeng. Unang-una, love you, Andeng. Yan. So, tayo po'y manalangin panandalian. Salamat, aming Diyos, sa pagkakataong ito. Salamat po sa malamig na panahon. Pinupuri ka namin sa lahat ng panahon, O Diyos. Alam namin na mabuti ka at may gagawin ka ngayong umaga. Katagpuin mo po ang bawat isang naririto. Right now, Lord, we claim all your blessings. Even the ones online, Lord, bless their household, O God. Salamat po sa iyo ang lahat ng papuri. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Amen! Pamilyar po ba kayo dito? Yes. Parang nabuhaya kayo ng dugo Kung nakikita lang kayo, no, nung mga nasa online, nung nakita niyo yung logo na to, parang nakislap mga mata nyo. Yan. Ito po ay mga online or online shopping app. Yan. Ang nasa harapan po natin ay nakikita natin yung mga logo na to, no, na halos lahat siguro ay may naka-installed sa inyong smartphone. Sana all smart, di ba? At alam ko na napaka-pamilyar sa lahat itong mga logo na ito. Pwede nga nating isagot dito, kailangan pa bang i-memorize yan? Marami pa to Ito lang yung medyo alam ko. Yung meron sa phone ko. Okay? At kabilang po no, sa mga online shopping app, nowadays ay talagang tinatangkilik ng mga Pilipino. Napakadami pong gumagamit nito. At alam ko na common din sa inyo ang mga terminologies na ito. Naririnig nyo ba to? Add to cart, check out. Wow. Pa-SS nga, sis. Mine plus code. At yung favorite po natin na parcel is out for delivery. Wow. Pamilyar talaga lahat, No? Alam na alam natin to. Again, sasabihin nyo, Pastora, kailangan pa bang i-memorize yan? Alam na natin to mga app na to.
Sa totoo lang po, here are the top reasons kung bakit naging mabenta at talagang tinatangkilik ng mga Filipinos ang mga ganitong online shop. Yan. Ang sabi po dito, dahil nung nag-COVID-19, nagkaroon po ng national lockdowns. Hindi po makalabas ang mga tao. Kaya ang nangyari, sa tindi ng pangangailangan, sa online shopping, kumapit. No? At sabi doon, extreme convenience. Walang traffic, walang mahabang pila sa mga cashier, no? Walang kapagod-pagod, isang click, isang swipe. We can do shopping sa pamamagitan lang ng ating mga daliri at phone. At syempre, yung product variety. Syempre, kung sa mall ka pupunta, mapapagod ka kung lahat iikutin mo. Dito, swipe ka lang ng swipe. May access ka to wider product choices. At pati mga imported na mga produkto ay pwede na nating makita. Marami daw pagpipilian. Kaya, hindi na natin kailangan pumunta sa mga physical store. Dito pa lang sa app, nakikita na natin yung mga items. Pero there's one top reason, no, kung bakit nag-click po at nag-cause ng breakthrough, no, dito sa mga ganitong online shop. Ang pangunahin daw pong dahilan, kaya biglang sumikat at tinangkilik agad ng mga Filipino ang ganitong pamimili, ay composed of 3 letters. Hulaan nyo nga, ano yung 3 letra na ito? Sa tingin nyo, yung top reason kung bakit naging tinangkilik ito. Oh, bigyan ng jacket yan. Ang galing Nagre-review. Yan, COD or cash on delivery. Historically daw po kasi, ang mga Filipinos, bibihira ang may credit card. At takot tayong gumamit ng mga cards sa online shopping. But because of this COD na inintroduce sa atin, no, it bridges the trust gap. Nagkaroon ng pagtitiwala. Doon sa buyer side, no, nagtiwala ka na darating sa'yo yung item. Kinlik mo kasi, nakita mo, pinili mo, darating sa'yo. Buong-buo ang loob mo, chinek out mo. Sa seller side naman, sila ay nagtitiwala na kahit hindi mo pa binabayaran, pag na-receive mo naman, ay mababayaran mo din. So, yun ang nangyari. Dahil doon sa pagtitiwala na yon, nagkaroon ng breakthrough. Bumulusok talaga, no, itong e-commerce na ito, yung online shopping. You see, napakalaking parte po ng buhay ng tao at pakikipagkapwa-tao ang salitang tiwala. Sabihin nyo nga, tiwala. Yan, yung ating pagtitiwala or some of us known as trust ay napakalaking bagay. Kaya, dito po sa ating pag-aaralan ngayong umaga, nais ni Jesus na turuan tayong muli with regards sa pagtitiwala. Sa lahat po ng anggulo, sa lahat ng parte ng buhay natin, nais niya na tayo ay magkaroon, no, ng tapat na pagtitiwala. Kaya ang tanong natin kanina, naniniwala ka o binabaliwala mo? Pili ka, naniniwala o baliwala? Wow, pumili talaga. At may ilang pagkakataon na po dito sa BFCC, since ngayon lang taon na to, 2026, dahil tayo ay naka-series ng Book ng Mark, ay naituro, napag-aralan, na-discuss na natin with regards sa trust and sa faith. Ito po yung mga ilang naging topics natin. Nung last January 2026, Mark 7:24-30, ang topic natin, how to have great faith. Sabi niyo, great faith. Nung March 28, ang topic naman natin, about Mark 9:14-29, a concrete form of a credible faith. Sabi niyo, credible faith. At nito lang huli, June 8, 2026, Mark 10:46-52, how can we see an active faith? Ito yung bulag na si Bartolomeo. Sabihin nyo, active faith. Yan. Ilang beses na natin itong napag-aralan,
Narinig na natin about faith in action. Kaya ngayon, siguro pwede ko nang ibalik sa inyo yung sagot nyo kanina. Kailangan pa bang i-memorize yan? No, yung pagtitiwala natin. At yung about faith na gustong ituro ng Diyos sa atin. And for today's video, wow, Jesus is teaching us about true faith. Sabihin nyo nga, true faith. So, buksan nyo ang inyong mga Biblia. Sabi nga ni Nela, Mark 11:20 to 25. No, Mark, sa New Testament po yan. Pagtas ng Matthew, Mark agad. Kung may Bible app po kayo, buksan nyo rin. Sasabayan ko kayo. Yan. Mark 11. Verses 20 to 25. Okay po. Kasi po, gusto ng Panginoon na totoong maunawaan natin yung tungkol sa faith o pananampalataya. Natatandaan niyo po yung pinag-aralan natin last week, ayaw ng Diyos ng pagkukunwari. Ang gusto niya sa atin, totoo. No, naikwento niya ng ilang beses dito po sa book ng Mark ang tungkol sa bagay na ito. At alam niyo po, pag ang isang salita ay paulit-ulit na binabanggit sa isang passage, ibig sabihin, ito'y binibigyan ng emphasis o diin. May ibig sabihin, bigyan ito ng kahalagahan. Bigyan ito ng importansya. Bigyan din daw natin ng pagpapahalaga ang subject na ito. So, akalain nyo po na dito lang sa Book of Mark, 8 beses kinuwento ang tungkol sa faith. 16 chapters lang po ang book ng Mark. So, almost half ng book, tungkol saan? Sa faith o pananampalataya. So, paulit-ulit na kinikwento to. Nabanggit din ni Jesus ang tungkol sa believing at sa unbelief. No? Hindi lang faith. So, paulit-ulit niya itong binibigyan ng pagpapahalaga sa atin. At, alam naman natin, no, may 3 levels ng learning: knowledge, understanding, and wisdom. At meron ding 3 steps kung paano tayo mag-grow spiritually. Tandaan po natin, sa bawat relasyon, sino po dito may karelasyon? Kahit na anong uri, anak sa magulang, no? Kapatid sa magkapatid, best friends, no? Boyfriend, girlfriends. Lahat naman siguro tayo. At alam natin, sa bawat relasyon, kailangan 2. It takes 2. No? Shared responsibility. Hindi pwedeng isa lang. Katulad din ng relasyon natin sa Panginoon. God will give us the growth, pero kailangan may gagawin ka din. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin ka din. Two-way nga ni, di ba? Two-way, di ba? Sabi ko nga. So here are the 3 principles in spiritual growth. At intimacy with God. Una, sabi dyan, initiate connection. Ito daw yung paglapit sa Diyos. Paglapit natin sa Diyos, if we draw near to Him, kasama po yung paglapit natin sa Kanyang mga salita. Intimacy starts when you listen and obey God's word. Sabihin nyo nga, listen. Nagsisimula ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, yung malalim na pakikipag-ugnayan, pag natuto tayong makinig at magbasa ng Kanyang salita. At the same time daw ay sundin ang Kanyang mga salita. This includes yung first principle, this includes daily devotion, daily Bible study, reading of His words, meditating, and obeying quickly. Hindi pagsunod mamaya, bukas, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, kundi now na. Sabi mo sa katabi mo, now na. Ikalawa, initiate conversation, pakikipag-usap. Pour out through prayer. Kailangan daw po tayo ay nagsasalita sa ating pagdarasal sa Kanya. Intimacy grows when you talk. Sabihin nyo nga, talk. Talk honestly and
be honest with your answers and wait for God answers. Ito po ay nagkakaroon ng tibay sa pamamagitan ng prayer time. Natututo tayong makinig. Natututo tayong mag-intay sa tugon ng Diyos. Kaya, initiate conversation. Ikatlong principle, initiate covenant. Ito yung pakikipagtipan mo sa Diyos. Pakikipag-ugnayan mo sa Kanya. Walk with God through obedience. Sabi niyo, obedience. Parang mahina. Obedience. Intimacy is proven through submissive heart and willingness to obey. Yung pakikipag-ugnay mo ng malalim sa Diyos ay nagsisimula sa pagpapasakop mo sa Kanya at yung puso mong gustong-gustong sumunod sa ipinagagawa niya sa iyo. This includes complete surrender po sa ating mga buhay, genuine love and commitment, and serving Him. So para madali nyo matandaan, study, pray, and obey. Kung kanina, ano yung 3 levels of learning? Knowledge, understanding, and wisdom. Para naman tayo mag-grow spiritually, we need to study, pray, and obey. Yan po ang part natin sa paglakad natin kasama ng Diyos. At dahil kasama natin ang Panginoon at ang lawak ng pag-ibig niya sa atin, grabe ang pag-aalaga at pagkakalinga niya sa atin. Kaya gusto niyang maunawaan natin what is true faith. Siyempre, define muna natin, ano ka ba itong true faith? Ito ba yung banda noong 1990s? Wow, batang 90s. Yan. True faith po, ito ang definition. Dahil English yan, yung Tagalog na lamang po ang aking sasabihin. So kapag sinabi nating true faith o tunay na pananampalataya, ito po ay matatag at walang alinlangang pagtitiwala. Sabi niyo, matatag. Tigasan niyo naman, matatag. Yan. Matatag at walang alinlangang pagtitiwala sa katangian at kapangyarihan ng Diyos. Katangian. Paano ba natin siya nakilala? At yung kanyang kapangyarihan. Ito ay nakatuon sa walang hanggang kakayahan ng Diyos na talunin ang mga tila imposibleng problema. Kanina sa pag-awit natin, walang imposible. Amen? At ito ay nagpapakita ng malalim na panloob na pagtitiwala sa katapatan ng Diyos sa lahat ng henerasyon. Mula noon, ngayon at hanggang bukas, tapat ang Diyos. Amen? Ang tunay na pananampalataya equals 100% na naniniwala, no? At nagtitiwala sa ating Panginoon. And 0% na baliwala or doubts. Bawal po ang nagdududa. Sabihin mo, bawal. Yan, bawal yan. Amen. So, ang gusto ng Diyos ay ituro sa atin. Nais ni Jesus na lubusan nating maunawaan ang mga ito. Kaya, ibinigay niya itong salita niya sa Mark 11 verse 20 to 25. Kung paano natin maipapahayag ang ating true faith. Paano natin mapapakita sa Kanya? At sa ating pamumuhay araw-araw, ano nga ba itong tunay na pananampalataya? Itong tunay na pananampalatayang gustong ituro ni Jesus sa atin. So kung babasahin po niyo inyong mga Biblia, sa verse 20, makikita niyo po doon, kikwento ko na lang sa inyo, nung umaga daw, naglalakad sila. At nakita ni Peter yung kinurse na fig tree o puno ng igos. At sabi niya, Rabbi, sa ibang version, teacher, ang ibig sabihin. Tingnan mo yung puno na isinumpa mo. Deads na. Patay na. Nalugas na yung dahon at tunay nang namatay. Ano sagot ni Jesus pagdating ng verse 21 at 22? Sabi niya, have faith. Sabi ko, parang ang layo naman ang sagot ni Jesus Christ. No? Doon sa tinuro na punong namamatay, tapos ang sagot niya, pagdating ng verse 22, manalig kayo sa Diyos.
Sa ESV, sa English po, have faith in God. It seems there's a sudden shift. Parang ibinabago yung topic. Parang may gusto siyang ipahiwatig. No? Dito, from fig tree to true faith. Ang ibig niyang ipaunawa sa lahat. So natanong ko, anong connect? Sabi mo sa katabi mo, anong connect? Yan. Anong connect ng puno sa true faith? Remember po, sa pag-aaral natin last week, no, Jesus the Judge, ayaw niya ng pagkukunwari. Gusto niyang sabihin sa mga disipulo, tigilan na ang pagbabanal-banalan. Hindi mahalaga kung anong ipinapakita natin sa ating panlabas na anyo. Ano yun, naglalakad, may gano'n, ting, halo. No, hindi makabasag pinggan, ang hinhin. Tapos, nabusinahan lang, ay, nagmura. Hindi mahalaga ang panlabas. Nais sabihin ni Jesus, tigilan na. Gusto rin niyang iparating to sa mga religious leaders na masyadong mapagkunwari at mapag-imbabaw sa Tagalog. Dahil ngayon, ang kailangan niya, totoo, true, tunay at wagas na pananampalataya. So sabihin mo sa katabi mo, true faith ang kailangan ni Jesus. Parang malungkot naman kayo. True faith ang gustong makita ni Jesus sa bawat isa. Kaya pirmi niyang itinuturo. Gusto niyang ipaunawa sa ating lahat. And how can we overcome challenging circumstances having this true faith? Una po, sabi dyan, proclaim to your mountain. Sabi sa verse 23. Ibig sabihin po nito, speak to your mountain. Sabi nyo nga, mountain. Literal, ano to? Bundok. Kami po sa Bulacan, napakaraming bundok. So, kung gusto nyo pumasyal, makita ng bundok, meron po doon. No? Gusto ko pong basahin ng verse 23, pero sa Tagalog version, dahil mas feel natin sa Tagalog. Sabi po sa verse 23, tandaan ninyo ito, kung kayo nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. At ito ay mangyayari. Nung panahon po ni Jesus, yung pong moving mountain is a common term sa mga Jew. Yan daw po ay karaniwan na nilang sinasalita. Idiom o sawikain sa Tagalog. Yan daw po ang ibig sabihin ay difficulties in life. Difficulties, ito yung mga problema ng buhay. Problema na nagbibigay sa'yo ng takot, ng lungkot. Mga problemang draining your joy and your strength. Umuubos daw ng ating lakas at kagalakan sa puso. Ibig sabihin ng mountain, sa verse na ito yung mabibigat na problema, mga dagok ng buhay na ating pinagdaraanan. Kumbaga sa Filipino na idiom, ang example is, di ba, nakita ka, yung iyong kapatiran. Basta ko, Eric, nakita mo dyan sa kanto, malamyang-malamya. At sasabi mo, okay, Eric, parang may problema ka, para ka naman pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi literal yon. Pero sa ating mga Pilipino, naintindihan natin yon. No? Na para talaga siyang bagsak na bagsak. Ayan. At hirap na hirap sa kanyang dinadala. Like the term moving mountains. Yun din po ang ibig sabihin nito. Paano natin ito gagawin? Paano natin, how can we exercise true faith sa ating moving or proclaim to your mountain? Sabi dyan, speak with authority. Sabi nyo nga, authority. Alam po ninyo, Jesus wants us to be victorious. At alam niya na dapat alam mo rin kung ano ang mga karapatan mo bilang anak ng Diyos. Tandaan natin, before the verse, itong verse 20, yung mga unang verse, pinakilala niya ang kanyang sarili. Sino siya? He is Lord, He is King, and He is Judge. So, mahalaga po na alam natin that we are children of God and He is our Father.
Napapanood nyo ba minsan sa Reels, no? Yung mga nagkaka-road rage. Di ba pagbaba? Uy, anak ako ni General. Wow, kapatid, ikaw anak ka ng Diyos. So you have the authority. Kailangan daw po pag nagsalita tayo, no, buong buo sa loob natin, alam natin kung sino tayo sa Panginoon. Amen? At magagawa lang natin yun kung meron tayong established na relationship sa Kanya. Hindi po ako basta pwedeng pumunta sa bahay nila Kuya Obet at humilata doon, kumain. Bakit? Hindi po nila ako anak. Pero kung gusto ko, pwede naman. Pero si Makmak, di ba? Pagpasok niya ng bahay, no? Walang pakialam. Sorry, Mac. Kasi alam niya, anak siya doon, di ba? Alam niya yung authority niya. Alam niya yung karapatan niya. Kaya ikaw bilang anak ng Diyos, dapat alam mo yung authority mo. Sabi dito, spoken words coupled with faith can make us overcomers. Talaga po na yung ating mga sinasalita at sinasabi ay may pananalig at pananampalataya sa ating Diyos. Paano natin to magagawa? Paano natin to tunay na maaangkin na tayo ay overcomers o mananagumpay? Sabi dyan, speak in the name of Jesus. There's power in the name of Jesus. Kaya lang po, kailangan yung ating mga sinasabi is rooted in the scriptures. Hindi mo pwedeng sabihin sa problema mo, abracadabra. Tatawanan ka lang. Di ba? Nakakatawa, di ba? Kailangan po alam natin kung ano i-claim natin na salita ng Diyos. Kaya importanteng tayo ay nagbabasa, nakikinig sa ating Panginoon. Dahil doon lalabas yung ating authority, yung ating power. Pag-rooted tayo sa salita ng Diyos. Hindi mo kasi alam kung anong aangkinin mo pag hindi ka nagbabasa ng mga pangako ng Diyos. Naku, baka magkamali ka, yun ang mangyari sa'yo, kawawa ka naman. Di ba? Si Nela po ay nakaambana na mag-college entrance exam. Ngayong August yan ang mga exam. So, nung minsan umuwi siya, kasi na-confirm na may schedule na sa UP Diliman. Hindi niya lang niya mapasok na umaga kasi flooded eh. Dahil nirelease na. Nung umuwi siya galing school, nakita niya na. Sabi ko, ano, nakita mo na? Oo, pero ayoko na mag-exam. Sabi niya. Natakot yan. No, natakot siya, na-overwhelm siya. Parang naisip niya siguro, napakalaking challenge nito sa akin. A very challenging circumstance. At ano sabi ko sa kanya? I-claim mo yung James 1 verse 5. If any one of you lacks wisdom, he should ask from God. Na ang Diyos hindi tumitingin kung sino ka, and He will give you wisdom. Sabi ko sa kanya, at least ma-experience mo. Sabi ko, at kung i-grant ng Lord yan, ibibigay niya yan. Sabi ko sa kanya. So, wag ka matakot. Sabi ko gano'n. Mag-pray ka sa Panginoon kung saan college or university ka niya ilalagay. Very challenging po sa bata yung ganong sitwasyon. Sa atin, no? Ang usually challenge sa atin, financial needs, no? Everyday naharap tayo sa pangangailangan, di ba? Di po ba? Oh, sana kung di kayo nakaharap dyan, ha? Titira na ako sa bahay nyo. Pwede natin tong i-claim. So, ito Team English, ito Team Tagalog. Okay? Babasahin nyo muna yung verse, then yung passage. Okay? Kayo sa English, kayo sa galingan nyo, ha? Marami nanonood. Huwag nyo ako ipaya. Basahin po natin, Team English, Philippians 4:19. And my God will supply all your needs. Team Tagalog, huwag kayong patalo. Filipos 4:19. At buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi doon, hindi maubos na kayamanan.
Sabi nung isang youtuber, Pastora, totoo yan? Sabi niya, 1 taon na akong nananalangin ng iPhone 17 Pro Max. Hanggang ngayon, wala pa lalabas na yung iPhone 18. Sabi ko, wait lang. Yan ba ang kailangan mo? Di ba? Promote. Alam niyo na kung anong kiniklaim ni Ate Bebs. Hindi Philippians 4:19. Di ba? Yan ba ang kailangan mo? Problema ng tao to eh. Nalilito tayo yung needs and wants. Ang sabi ng Diyos, lahat ng kailangan mo. Sabi nga sa akin ni Pastor, nung madalas kami mag-date, wow. Sabi niya, alam mo, siguro hindi na tayo yayaman ng mayamang-mayaman talaga. Sabi niya, kasi okay na tayo sa buhay natin eh. Sabi ko naman sa kanya, may isang tanong lang ako sa'yo. Naghirap ka ba? Oo nga, no, sabi niya. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kasi alam niya yung kailangan natin. At kung ito yung challenging circumstances ninyo, magtiwala tayo sa Panginoon. Wow, may isa na kayong ikiklaim, ha? Picturean nyo na yan. No? Talaga naman. Ikalawa, rely with your heart. Pa-heart naman. Sa mga nasa online, rely with your heart. Puso. Sabihin nyo nga puso. Sabi dito, believe in your heart. Sabi po, no, sa verse 23, part ng verse 23, and does not doubt in his heart, but believes. Yung walang pag-aalinlangan sa kanyang puso ay napakahalaga. This is a battle between feelings and faith. Sabi po, rely on God and not with your emotions. Madaya po kasi ang ating pakiramdam. Our feelings are unstable po, paiba-iba. At di tayo pwedeng magtiwala sa ating mga emosyon. Pero, bakit sinasabi dito heart? Bakit puso? Yung mama ko po galit na galit pag yung sinasabing, dapat ginagamit utak. Kaya kayo nasa ibabaw. Pero bakit ang sinasabi sa Biblia, puso, heart? Alam niyo po, nakarinig ako ng interview sa isang forensic psychiatrist. Ito daw po ay totoo. Pakinggan nyo. Sabi niya, the brain does not know what is right. And our brain does not know what is unhealthy. What it knows and what it learns is what you repeat. Ay, ganun pala yun. Hindi niya alam ang tama at mali. Ang natatandaan lang niya at natututunan niya yung paulit-ulit mong ginagawa. Example, sa kabataan, thank you po, Teacher Tin, for attending. Si Teacher Tin po ay nagtuturo sa maliliit na bata. Paulit-ulit po dapat ang sinasabi sa mga bata para matandaan at matutunan nila. Pansinin mo si Liam, pag sabi mong, anak, huwag ka pupunta dyan, malalaglag ka. Kasasabi mo pala, bumabalik na. Kasi dapat inuulit daw po. Paulit-ulit, di ba? Kita mo paulit-ulit si Jesus dito, di ba? Paulit-ulit about faith. Kaya pala sa Biblia, no, napakalinaw na sinasabi sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. At sabi rin po sa Proverbs 19:21, many are the plans in a man's heart, but only the purpose of God will prevail. Hindi naman dinidil ng Diyos ang ating brain. Dahil ang faith dapat po is heartfelt, mula sa puso. At hindi po inuutak lamang. Dapat sa puso. Aside na ang puso is center of life, tandaan po nyo, may dinedeclare na brain dead. Pero pag ang heart nyo nag-stop, no more na. Stop na talaga. Di ba? Ang sentro ng buhay and heart equates life. Kaya, pirming itong pinapaalala ng mga salita ng Diyos sa atin. Rely on God and not on your emotions. Mapaglaro po ang ating damdamin. Wow, feelings. And faith must be exercise. Kailangan po pinamumuhay, ginagawa natin ang ating pananampalataya.
Eto na naman. Team English, Team Tagalog. Okay. Pakibasa po. Proverbs. Kayo naman po sa Tagalog. Kawikaan 3:5. Buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sarili mo. Amen. Hindi po sinabi dyan buong utak, buong talino. Ano po sabi dyan? Buong puso. Dahil ang nakaupo sa puso natin, hindi na tayo, kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoon, ang ating Hari, ang ating Judge. Kaya dapat po, let us rely with our hearts. Yung faith, yung true faith ay nagmumula po sa ating mga puso. Faith must be exercised and zero dapat ang ating doubts. Kaya nga buo. Hindi 1/2, hindi 1/4, hindi 1/8 na pagtitiwala. Kundi buong puso. Kaya kanina sabi ko, all angles, lahat ng anggulo ng ating buhay, kailangan daw po nating ipagkatiwala. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. True. Ikatlo, sabi dyan, anticipate receiving it. Verse 24. Ibig pong sabihin nito, expect to receive it. Asahan mo raw na matatanggap mo. Sabi sa verse 24, whatever you ask in prayer, believe that you have received it. Kaya dapat, ina-anticipate mo na, inaabangan mo na, no? At alam mo na sa puso mo na matatanggap mo anuman ang pinanalangin mo. But, sabihin nyo, but, subalit datapwat ngunit, no? We need honest and truthful prayers. Hindi po kailangan ng Diyos yung mga pambobolang mga dalangin lamang or vague prayers. Kung hindi, truthful and honest. Ano yung truthful and honest? Ina-acknowledge mo na ikaw ay mahina, ikaw ay kulang, ikaw ay walang magagawa. And we need humility. Pagpapakumbaba. Sabi nga, we must decrease and He must increase sa ating mga buhay. Sabi po dito, para magampanan natin itong anticipate, no, sa pag-receive ng ating mga answered prayers, sabi dyan, our prayers must be precise and specific. It requires faith. Sabi dyan, sa paghingi mo ng tama at tapat na mga bagay, kinakailangang matatag din ang iyong pananampalataya. Isa po sa prayer ng intercessory team ay tayo ay makabili ng lupa, specific yon, makapagpatayo ng church, no? Na malalagyan natin ng Victorious Family Christian Community. Bagamat we're so grateful, no, at meron tayong napakagandang lugar ngayon na worship hall na ating ginagamit. Pero sabi niya, specific and precise prayer. Meron pong patotoo, si Pastor Dindo, shout out, sa WLCC. Nakabili po sila ng lote, no, ng church. Nung nabili nila yung lote, hulugan po eh. Ang problema daw nila yung gagawa. Pagpapagawa naman. So, dapat specific. Pag pinag-pray mo, Lord, bigyan mo kami ng lote, bigyan mo kami ng pampagawa. Kiniklaim namin na magkakaroon kami ng sariling bahay-sambahan. Yun po pag sinabi natin specific and precise prayer. At kailangan din po, bold prayer. Sabihin niyo, bold prayer. Ito daw po yung paghingi ng mga imposible, pero dahil alam mo, you have the authority and you have the courage. Pero sabi dito, courageous alignment. Kailangan naaayon pa rin ito sa plano at sa layunin ng Diyos sa buhay mo. Mahirap humingi, no, na, Lord, gawin po akong kamukha ni Ivana Alawi. Mahirap yun. At hindi yun naka-align. Hindi naka-align sa kalooban ng Diyos at layunin niya. Wow. Sabi ng Lord, maging masaya ka na. Yan na yung face mo. Di ba? Example ko lang yun. No? May mga prayers po tayo minsan na kaya hindi natugon kasi, naku naman, Lord.
No? Hindi ito nakatuon at nakaayon sa layunin ng Diyos. Sabi ng Lord, hindi ko bibigay, mapapahama ka lang, anak. Pero dahil makulit ka, o sige na nga. Ouch, di ba? Nalaglag ka, ang sakit. No? Napakasakit ng consequence ng mga bagay na hindi ayon. Isa nga sa natutunan ko po, dun sa book na binabasa ko, yung Ang Pastor ay Pastol, no? Pag walang maidudulot na mabuti sa'yo, yung mga everyday na ginagawa mo, at nakita mong hindi daragdag sa layunin ng Diyos para sa'yo, X mo na yun. Sayang ang effort, sayang ang oras. Sabi mo, X na. Ayaw sabihin ni Andeng eh. Si Andeng na naman. Sisingilin ako ni Andeng, alam nyo. Magbabayad na lang ako mamaya. Di ba? Huwag daw nating gawin yung mga bagay na malayo. Kaya dapat we have the courageous alignment. No? And expect answers, expect miracles, and see how God moves. Totoo to. Kapag yung panalangin mo, specific and precise, at nakatuon sa layunin at plano ng Diyos, kumapit ka. Sabi mo sa katabi mo, kumapit ka. Asahan mo ang himala na magmumula sa Panginoon. Amen? Palakpakan nga natin ang ating buhay na Diyos. And see how God moves. Amen? Ang Diyos ang kikilos. Siya ang gagawa sa ating mga buhay. Amen? May isa pa. Kaya nyo pa? Basahin nyo muna ito. Team English. Sige po. Hebrews. Parang palata ng palata. Parang pahina na pa. Ito yung bandera natin. Team Tagalog. Hebreo 11:1. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. Ito daw ang pananampalataya. Yung mga bagay na imposible sa'yo, posible sa Diyos. Aasahan mo na to. Bakit? You have that true faith. At meron kang katiyakan sa mga bagay na hindi mo nakikita. Nakikita ba natin yung future ng mga anak natin? Hindi po. Kahit nga ikaw, yung future mo, hindi mo nakikita, di ba? Pero ikaw ay may pinangahawakan. Buong-buo ang tiwala mo. Yung umaga pa, pinagpipray ko si Nathan, si Luke, tsaka si Luna. Kiniklaim ko sa Panginoon yung buhay nila. Sila'y makakatapos ng pag-aaral. Si Luna magiging abogado. Natanda ako si Nela. Sabi ko, Nela, mag-abogasya ka na lang, Nela. Ha? Maliit pa siya na, siguro makaedad ni Luke, mga 10. Mag-abogasya ka. Ayoko, mami, sabi niya. Sabi ko, bakit? Di ko nga alam kung ano yung abogasya. Nga naman, di natin in-explain, di ba? Tapos sabi niyang ate, wala man lang magmamana ng clinic. Sabi nila, mag-dentist ka na lang. Sabi ni Tita Evelyn. Sabi niya, ngipin ko nga, di ko maalagaan. Ngipin pa lang ibang tao. Diba, magbabayad na rin ako mamaya kay Nela. Sa dami na example. Okay, kumapit pa kayo, may isa pa. Kaya nyo pa? Number 4, sa verse 25, yield forgiveness. Sabi dyan, forgive those who have wronged you. Sabi po sa verse 25, and whenever you stand, no, praying, forgive. Sabi niyo, forgive. Forgiveness plays a significant role in overcoming challenging circumstances. Napakalaki daw po, no, ng role nito sa ating buhay. Sabi diyan, stop. Sabi niyo, stop. Stop harboring grudges, no? Wag na raw tayong kumuha pa, no, at patuloy na mag-ipon ng sama ng loob. 'Di ba yung tubig pag dumadaloy, tuloy-tuloy, malinaw, maganda. Subukan yung harangan. Ano mangyayari? No? Mabubulok, magiging kanal. Gusto niyo ba magkaroon ng kanal sa mga puso niyo? Sabi ni Pastor, ang Tagalog daw ng puot, alam niyo yung puot, di ba magsisimula yan una inis. Nainis ka. Tapos magiging galit.
No? Pag matindi na, nagiging puot. Alam niyo ba kung ano yung puot? Ang definition po ng puot, panis na galit. Gusto niyo ba yung panis? Nagtatago kayo ng panis? Hindi maganda. No? Stop harboring grudges. No? And we will not experience breakthrough. No? Yung lubusang kalayaan mula sa Panginoon kung tayo po ay nakahawak sa past hurts o yung mga sakit na hindi magandang bagay. Patuloy pa nating hinahawakan at inaalagaan sa ating buhay. Sabihin mo sa katabi mo, move on na. Magpatawad ka na. Sinasabi ko rin to kay Mama Pearl na nasa online. Shout out. Ayan. No? When we hold on to grudges and hatred sa ating mga puso, hindi po natin alam, akala natin yung taong kagalit natin ang sinasaktan natin. But more on, we harm ourselves. No? Sino ang aatakihin sa puso? No? Sino ang maha-high blood? Sino ang kumukulo ang dugo? Hindi yung kagalit mo. Ikaw na nagdadala ng galit at sobrang tampo at inis sa kanya. And it takes a true faith to ask forgiveness and forgive. Sabi nga no iba, prerequisite daw to. Ibig sabihin, requirement to. Dahil nasa Lord's Prayer po ito eh. Kailangan nating magpatawad. Isa po ito sa challenging circumstances natin. Hindi lang sitwasyon. Para itong Pinoy henyo eh. Tao ba to? Diba? O pangyayari. Yung malaking bagay na pwedeng maging hadlang sa atin ay hindi lang pangyayari. Pwede maging tao. At gusto ng Diyos makalaya ka. Gusto ng Diyos, mahawakan mo at magkaroon ka ng blessing. Overflowing of blessings. Hayaan mong dumaloy, huwag mong harangan. At yung humaharang na yun, yung galit at inis mo. At alam niyo, pag kayo'y nakapagpatawad, para kayo nabunutan ng malaking tinik talaga. Napakalaking kagaangan. At kayo din naman ang pagpapalain ng Diyos. Huwag niyo naman ipag-pray na yung kagalit niyo ay, huwag i-bless sila. Masama naman. Yun yung alignment na sinasabi, di ba? Kailangan align pa ang ating mga panalangin sa Kanya. No? Kailangan daw we learn to forgive para din tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Oh, muli, Matthew 6:12. Ganda nyo naman. Team English. Sige po. Matthew. Oh, di ba? Ang ganda. Palakpak. Okay, game. Matthew. Kayo ang nagsabi niyan. Binasa nyo yan, maliwanag. Kailangan daw po nating magpatawad. To overcome and to have this true faith. Yung totoong pananampalataya, kailangan alisin natin lahat ng hadlang. At isa dyan po, ay yung hindi natin pagpapatawad. Wow, conclusion na, my God. Jesus wants us to overcome. He wants us to be overcomers and victorious. Sabi niya nga, victorious. Para kay pa yung pangalan ng church natin, di ba? That is why He taught us how to have true faith. Sabi dyan, proclaim to the mountain, rely with your heart, anticipate the answers, and yield forgiveness. Simplihan natin, magsalita, manampalataya, magtiwala at magpatawad. Yun lang po yung tinuro ko mula kanina, yung 4 na yun. Ang haba, di ba? No? Simplihan natin. Yan lang po. To have true faith. Napakabuti ng Diyos. Nung first half ng Mark 11, pinakilala niya kung sino siya. Siya ay hari, siya ay Diyos, He is Lord, at siya ay judge. Bago niya to tinuro. Kasi kailangan maging lubos yung pagkakilala natin sa Kanya. Sabi ko, pag lubos ang pangunawa, magiging lubos ang pagtitiwala.
May kwento po ako sa inyo para lubusan yung maintindihan yung pagtitiwala. Nung linggo po, birthday ni Bart. Nag-aya po siya. Sabi niya, tara. Sabi niya, tara. Tara, dot. Okay, tara, underline. Aboy, lahat. Lahat halos ay gustong makasama. No, si Big Big, si Kenneth, shout out. Si Janela, humabol pa. Talagang nagtampo pa nung iiwan eh. Tara. No? Maya-maya, nag-chat na si Vic. Me and Lex na kami. Sabi kasi binondo eh. Me and Lex na kami. Pero alam nyo, walang nagki-question kay Bart. Bakit? Buong-buo yung tiwala. Kilala nila si Bart. Di sila pababayaan ni Bart eh. No? Kasama si Nanay Dulce. Lahat, buong pamilya, at saya. Walang dalang damit. No? Walang baon. Saan nakarating? Sa Baguio, di ba? Yun ang pagtitiwala. Di ba? Buong-buo ang pagtitiwala. At, kachat ko si Bart eh. Ang gusto ni Bart na sunod na matangay, Joyful Ladies. Gusto niya magpakidnap kay Bart? Di ba? Yun ang pagtitiwala. No question asked. Sabi ng Lord sa akin, oh anak, maglingkod ka. Kapalit ng iyong asawa. Sabi ko, Lord, di ko kaya, ang hirap niyan. No, pero buong-buo yung tiwala. Siya ang gagawa. Amen? Nagsimula po kami dito, 5 lang kami. Ngayon, 6 na tayo. Joke. Puno na po. Kung nakikita lang na nasa live, puno na po ang ating mga upuan. Palakpakan nga natin ang Diyos. Amen. Sabi ko nga, last 3 Sundays ago, pinakilala ng Diyos kung sino siya. Gusto ni Jesus maunawaan natin. At ngayon, ang tinuturo niya, oh anak, ako ang Diyos, ako ang Panginoon, ako ang Hari, ako ang hukom. O ano, kailan pa ba i-memorize yan, anak? Diba ngayon ang gusto niya, maniwala ka. Alam niyo kung ililiteral natin, yung verse 23, no? Tanungin ko kayo, kasi di ba idiom yun eh, yung moving mountains, o sawikain. Kung literal yun, kaya ba ng Diyos talagang lumipat yung bundok? Tanong ko sa inyo, kaya o hindi? Si Kuya Eric lang naniniwala. Tanungin ko, kaya o hindi? Parang hindi pa kayo kumbinsido Kaya. Bakit? Siya lang ang lumikha niyan, di ba? Sabi nga dun sa He is Lord, He owns everything. Eh kahit nga buhay mo kanya. Pag sinabi niyang finish or not finish, pass your paper. Eh magpapas ka na talaga ng paper, di ba? Kahit ayaw mo pang umalis sa mundo. Pag sinabi niyan, tapos na. Kaya ngayong umaga, ang tanong ko sa inyo, ano po yung mga bundok na dala-dala niyo? Ano po yung mga challenging circumstances na pinagdadaanan niyo at hinaharap niyo ngayon? Kaya to tinuro ni Jesus sa lawak ng pag-ibig niya. Alam niya na hindi magiging madali ang buhay natin dito sa mundong ito. We are in a fallen world, tandaan ninyo. At every day we deal with worldly things. Sabi niya, ang mga anak ko, alam ko mahihirapan sila. Kaya dapat alam nila to. Ituturo ko ito sa kanila. Alam niyo, mula nung Monday na pinag-aaralan ko to, I'm praying sa Panginoon, maituro ko to ng tama. Siya ang magsalita. No, dahil yung power ng message na to, no, ay hindi po ako magdadala, kundi ang Diyos, yung salita niya natitimo sa puso niyo. At nung inaaral ko po to, no, since Monday, a month ago hanggang ngayon, meron po akong matinding pinagdaraanan. At alam niyo, hindi exempted ang mga pastor at pastora sa mga ganitong bagay. Hindi kami pwede magkunwari na superman, superwoman kami. Meron din kami mga weaknesses. Meron din kami mga pinagdaraanan. No? Meron din kami mga hamon ng buhay, realidad ng buhay. Kaya pag-pray nyo po ang mga leaders ng church. Hindi po kami exempted dito. Kaya nung pinag-aaralan ko to nung Monday, halos maglupasay ako sa kakaiyak. Kasi kitang-kita ko ang ng Diyos sa pinagdaraanan ko. Sabi niya, o anak, kung sasabihin mo nga sa bundok na lumipat siya, at buong puso kang nagtitiwala, mangyayari.
Kaya sabi ko kanina, nag-worship ako, Lord, binibigay ko na po sa'yo itong mga bigating nito. Buong puso ko pong pinagkakatiwala sa'yo. No? Itong mga pinagdaraanan kong ito. Ayoko nang banggitin yung pangalan, tao pala. No? Pero alam ko pare-parehas po tayo. Dahil alam ni Jesus, hindi magiging madali. Kaya ito yung mensahe niya sa atin ngayong umaga. So tayo po tumayo. Pag-awit po natin, tayo mananalangin. Awitan po natin muli ang ating Panginoon. Higit sa aking karanasan, higit sa aking ibig, kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible, walang imposible, walang imposible sa'yo. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa katiyakan na ibinagkaloob mo sa amin. Salamat sa pangungusap mo na kailangan magkaroon kami ng tunay na pananampalataya. Wagas na pagtitiwala, buong puso, O Diyos, na pagkakilala kung gaano ka kabuti, kung gaano ka katapat sa aming buhay.
Ilang beses na naming napatunayan, Panginoon, ang kabutihan mo, ang kapangyarihan mo, ang himalang kaya mong gawin sa aming buhay. Dahil walang imposible sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras na to, tinataas po namin ang anumang challenging circumstances o tao man, Panginoon, na aming daladala, O Diyos. Lord, Ikaw po ang nakababatid ng lahat ng bagay. Kami po ay buong pusong nagtitiwala at mayroong, Panginoong, pinangahawakang katiyakan sa mga bagay na hindi namin nakikita, O Diyos. Lord, Ikaw po ang humawak sa mga taong aming inilalapit ngayong umagang ito. We release, Lord, blessings upon blessings. We release, Lord, forgiveness. We release, Lord, healing sa mga may karamdaman, even the ones online na nanonood, Panginoon. Dumaloy ka, O Diyos, sa bawat pamilya. Kagalingan, Panginoon, kalakasan. And Lord, we also aim for Christ-likeness. Lumago po kami, Panginoon, sa aming pagkakilala at pakikipag-ugnayan sa iyo, O Diyos. Dahil Ikaw ang aming Panginoon, Ikaw ang aming Hari, Ikaw ang hukom, O Diyos. Tapat ka, Panginoon. At alam namin, Lord, na ang plano mo sa amin, we will be overcomers and we are victorious. Salamat, O Diyos, sa tagumpay. Salamat, O Diyos, sa tugon mo sa aming mga panalangin. Salamat, Lord, sa kaya mong gawin. Dahil kami totoong nagtitiwala at nagtitiwala, nananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, hila mong paglingap sa amin, Panginoon. Salamat, Lord. Bless our hearts, O God. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na maghari sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa aming kabuhayan, Panginoon. Lord, lahat po ng may pinagdaraanan financially, provide all their needs, Lord. Salamat, we claim, O God, na Ikaw magbibigay ng lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Salamat. Ikaw din po ang naglalayon na magkaroon ng pag-ibig ang bawat pamilya. We declare, Lord, reconciliation. We declare unity. We declare your love sa bawat families, Panginoon. Hallelujah. We rebuke, O God, the works of the enemy sa aming mga anak, Panginoon, sa aming mga manugang, sa aming mga apo, sa aming mga kapatid, sa aming mga magulang, in Jesus' name. In Jesus' name. We declare, Lord, breakthrough. We declare freedom, Lord. We declare deliverance in Jesus' name. There's power in the name of Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon and let us claim His answer sa ating mga panalangin. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Ayan, sige po, pwede na po tayong maupo. At ngayon po, pwede po tayong kumuha ng sobre sa likod po kay Sister Irene at ilagay po dito sa ating basket. So bago po, habang tayo po ay kumukuha ng sobre, ito po ang ating mga announcement. Una po, ang ating prayer meeting po, ito again, we remind everyone na ito po ay tuwing Thursday, 7:30 a.m. Pwede po kayo mag-join. Sabihin nyo lamang po si Sister Tess lamang po. Next po is yung Women's Bible Study po nila ay every last Friday, 2 p.m. sa bahay po nila Dr. Evelyn. Ayan. At kung meron po kayong naririnig ng mga bata sa likod, yun po ay dahil yung ating mga kids ay kasabay po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ayan, habang tayo po ay nakikinig, sa study rin po sila ng Bible sa likod. Ayan, so pwede niyo pong dalhin yung inyong mga kids dito po sa church every Sunday, 9 a.m. And para naman po sa mga youth and young pros, meron po kaming Bible and Chill every Friday. Ito po ay online.
So, very convenient lang po ito. Kahit kayo ay nasa biyahe, pwede po kayong mag-join at makinig po ng Word of God. Ayan, sige po. Pwede na po nating ilagay sa ating basket ang ating mga belongings. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Ayan, kung tayo pong lahat ay nakapaglagay na po ng sobre sa basket, tayo po ay tumayo. At tinatawag ko po si Sister Rove para po sa ating prayer. Let's pray po sa ating basket. Panginoon, maraming salamat sa mga nagbigay ng mga donation. Panginoon, ito ay lahat magagamit namin sa pangangailangan ng church, Panginoon. At ito ay maibabalik namin sa iyo ang lahat ng papurit pagsamba, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, awitin po natin yung ating benediction. Now unto him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Now unto him who is able to
from falling, and to make you stand in His presence, blameless and with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Both now and ever. Amen. Tayo po ay manalangin. Salamat aming Diyos sa iyong mga salita. Salamat Lord sa katiyakan ng aming buhay. Salamat o Diyos, tuturo amin na kami ay with authority and we are victorious Lord. At sa darating na linggong ito o Diyos, ano man ang kakaharapin namin ng mga pagsubok, hamon ng buhay, patatagin mo po ang aming pananampalataya. Magkaroon po kami ng tunay na pananampalataya, buong pusong pagtitiwala sa iyo, O Diyos. Ngayon pa lang, Lord, inaangkin na namin ang mga pagpapalang nakalaan para sa amin. Salamat, Lord, sa mga blessings. Salamat sa favor mo. Salamat sa pag-iingat mo. Salamat sa protection mo. Salamat sa provision mo, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri, O Diyos. Sa iyo ang lahat ng pagsamba. Salamat din sa mga pagkain na aming pagsasalusaluhan. Pagpalain mo ang mga pagkain ito. Pagpalain mo po ang aming fellowship sa isa't isa. Patuloy po nyo kaming pagkisa bilang mga anak mo sa iisang katawan ni Kristo. Pagpalain niyo po si Brother Mac Gamboa na may birthday at si Brother Joaquin, Lord. Niya ring kaarawan. Salamat, O Diyos, at matatapos na ang buong buwan ng Hulyo, pero kami, Panginoon, ay nakatindig pa rin dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig, Panginoon. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Lahat ng mananagumpay, sumigaw ng Amen! Amen! Ayan, sige po, pwede po kayong maupo. At para po sa pahabol nating announcement, next week po, dahil first Sunday next week, tayo po ay merong love feast. So, pwede po kayong magdala ng inyong, yes, pwede po kayo magdala ng ating potluck. Ayan, for our shout out, para po kay Timmy Pearl, hello po. Sa Yalong family, kay Tita Rona, Tito Oscar, and Kuya Russell, hello po, thank you po sa panonood po sa live. Kay Brother Daniel Makuha, kay Sis Jess Ann Nicole Bodomo, Brother June Sevillena, Sis Amanda Jane Lacostales, Sis Extine Sarusad, Brother Jeto Cortez Sangalang, Sis Joy Vibar, hello po, Sis Gino Estinor, Sis Maymay Bartolome, Sis Vic Del Rosario, hi Ate Vic, hello po, Brother Kenneth, Sis Nina Del Rosario, hello po Sis Nina, hello po Ate Nina, ayan, thank you po so much and happy Sunday po sa inyo.